kalikasan sa kanilang problema, sakit, karamdaman, walang katahimikan, walang kapayapaan. Makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tinig sa Itaas. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na ika-5 hanggang ika-6 ng umaga dito sa FB Live. Tinig sa Itaas. Okay, magandang umaga. Magandang umaga po sa ating mula dyan. Pinagpalang Lunes na naman, mga kapatid sa Panginoon. Isang masaya at masiglang umaga na ating pagsasalu-saluhan na naman. Welcome Holy Spirit, welcome Lord. Magandang umaga Panginoong Jesus. Ayan, pinagpala po tayong lahat. Hallelujah, glory to God. Ating palagpakan at pasalamatan ng Panginoong Diyos na siyang nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Umagang Lunes na naman. Kumusta po kayo dyan mga kapatid sa Panginoon? Ang ating pong nagdaang araw ng 2 araw na hindi tayo nagkikita. Salamat sa Panginoon Diyos at masigla na naman po tayong lahat dyan. Hallelujah. Glory to God. Sa puso mo magpagkailanman. Tinig sa itaas. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Patiin po natin ang banal na Espiritu Santo ngayong umaga. Siya'y tunay. La 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 la. Hallelujah. La 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 la. La 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 la. Sapat ang kanyang kabutihan sa hirap na nararanasan, pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Tumawag ka at let us welcome the Holy Spirit sa araw po ng Lunes. Sa atin, tayo ay kanyang mahal. Tayo ay gabayan ng banal na Diyos. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita. Welcome mga kapatid sa Panginoon. Isang masiglang pagkikita-kita na naman dito sa ating programang Tinig sa Itaas. Ang tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos. Hallelujah! Isang masiglang umaga. Thank you Lord sa lumipas na mga araw at ngayon ay muli na naman kami magkikita-kita rito. Salamat po sa Panginoon Diyos. Binabati po natin ating mga kapatid dyan. Sa dami ng biglang lumitaw na pangalan, marami pong salamat sa inyo pong mainit na pagsubaybay po sa ating programang na ang Diyos ang itinataas. Ang Diyos ang pinararangalan. Welcome po sa mga taga Cavite, kila pa Brother Alvin Desagon at Annabel Desagon ng General Trias Cavite. Kay Pastor Ramiro Masiklat ng Concepcion Tarlac, maraming salamat po sa inyo pong lahat dyan. Sa mga taga Burgos Lupao, maraming salamat sa inyong pagsubaybay araw-araw. Sa itaas pagtawag. Napakagandang balita po ang ating pong ipapahayag po ngayon. Hallelujah. At syempre po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos dahil po nung Friday, sabi nga natin, thanks God it's Friday. Nung nakaraang Friday po, bago po magsara ang weekend natin, salamat po doon sa mga kapatid po na tinugon po ng Panginoon Diyos. Yung mga nakatanggap ng himala ay akin pong inaanyahang mag-komento po kayo sa comment section para po mapasa po ng iba ang ginawa ng Panginoon Diyos sa inyong buhay, sapagkat ako po'y naniniwala na nagkaroon po ng pagkilos ang Panginoon noong Friday. Hallelujah! Isang pinagpalang araw po sa ating lahat dyan mga kapatid. Welcome po sa Panginoon. Welcome Holy Spirit. Isa na namang mainit na talakayan ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Welcome po sa mga Caspillo family. Hindi na kayang isa-isa eh. Okay. Sa Agustin family. Ako, magandang umaga po sa inyo pong lahat dyan.
Kay Brother James Gaspillo na nasa Las Piñas City, Metro Manila. Kay Divina Gracia na nasa Zamboanga City. At yung pong kapatid po na natin na nanood sa Zamboanga City sa South Cotabato. Kay Sister Norma Bedford ng Melbourne, Australia. Magandang umaga po sa inyo pong lahat dyan. Hallelujah. Sa ilang sandali po tayo po ay mananalangin at pagpapasalamat sa mga kapatid po natin dyan sa Zambales na mga nanonood po natin pong programa. Maraming pong salamat. Purihin ang Diyos ang maitaas at maparangalan sa ating pong araw-araw na buhay. Hallelujah. Simulang pasalamatan siya. Yung pong mga nakatanggap po ng kasagutan ng panalangin at mga himalang pagkilos ng Panginoon Diyos. Minsan pa marami na naman pinagpala sa programang ito ng Tinig sa Itaas na ang Diyos ang itinataas. Good morning kay Ate Jessica Rigdao ng San Jose City, Nueva Ecija. Kay Pastor Abraham Malia, maraming salamat po. Hallelujah. Isang mapagpalang araw sa ating lahat dyan sa mga United Kingdom, sa Canada. Maraming salamat. God bless po. God bless sa inyo pong lahat dyan sa patuloy pagsubaybay. Hallelujah. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Ang araw na ito ay araw na pinagpala. Sapat ang kanyang kabutihan sa hirap na nararanasan. Glory to God. Kayang-kaya niya. Salubungin natin ang linggong ito na tayo po'y nakangiti at masayang nagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Sa atin, tayo ay kanyang mahal dahil siya ay tapat at banal. Tingig sa itaas, pagtawag niya ang At sa ilang sandali po tayo po'y mananalangin na tayo po'y magpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Ang daming ginagawa ng Panginoon. Nako, grabe. Gabay, tinig na mula sa Diyos. Good morning po kay Ma'am Elizabeth Malen. Good morning. Kay Pastor Rosel Ibasan. Kumusta po kayo? Magandang umaga. Pinagpalang araw. Glory to God. Glory to God. Salubungin natin ang Diyos. Sa umagang ito na punong-puno ng pag-asa na hindi nagbabago kahapon ngayon at magpakailaman. Araw-araw may ginagawa ang Panginoon. Araw-araw ay bago sa harap ng Panginoon Diyos na mapangyarihan po sa lahat. Let's welcome the Holy Spirit. Tayo po'y mananalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat. Muli na naman kaming naririto sa inyong harapan, Panginoon, upang magparangal at magpasalamat sa iyong masaganang biyaya na ginagawa po ninyo sa aming buhay sa araw-araw. Salamat po sa iyong banal na pag-iingat. At kami po ay muling nagising na naman ng maayos, malayo sa anumang sakit karamdaman at punong-puno ng pag-asa sa mga salita mong aming naririnig araw-araw. Salamat, Panginoon, sa mga kalakasan, kagalingan ng aming kaluluwa, Panginoon, ng aming katawang pisikal na binibigyan mo patuloy ng kalakasan. At maraming din salamat, Panginoon, sa mga biyaya ang aming tinatanggap araw-araw. Salamat sa lahat ng mga pabor. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang ito na ibinibigay niyo po sa amin. Hallelujah. At naniniwala po kami sa matitinding himala na gagawin mo pa sa aming buhay habang kami patuloy na naghihintay sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Siyasatin mo ang aming mga puso. Linisin ito ng iyong makapangyarihang banal na dugo, Panginoon, at patawarin niyo po kami sa lahat ng uri ng aming mga kasalanang nagagawa sa isip, sa salita, Panginoon. Hallelujah. Tanggapin namin, Panginoon, ang mabiyayang pagpapala na kapatawaran na nagbumula po sa inyo because of the blood of Jesus. Salamat po, Panginoon, at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang araw na to, ang mga magtatrabaho at yung po mga kapatid namin na habang naghihintay ng oras ay nakikinig at nanonood, Panginoon, at nananalangin at tumatawag sa iyo pong banal na kapangyarihan. Ingatan niyo po kami, gabayan niyo po kami, huwag niyo po kami pababayaan sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Patnubayan niyo po kami at bigyan ng karunungan upang patuloy namin magampanan ang aming mga tungkulin bilang mga pinili, tinawag, Panginoon. Hallelujah. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, maging ang aming bayan ay pinapanalangin po namin at tinataas po namin, hallelujah, ang aming buong bansa, Panginoon, na bansang Pilipinas is for Jesus. Itinadalangin namin ang aming Pangulo, ang pangalawang Pangulo, Panginoon, ang aming mga senador, ang aming mga congressman, Panginoon, hallelujah, ang mga nasa justice system, Panginoon, sa Department of Justice, hallelujah, ang mga gobernador, ang mga mayor na
binigyan mo ng pagkakataong pamahalaan ang iyong mga bayan, Panginoon, ang iyong mga anak, ang mamayang Pilipinas, Panginoon. Ay salamat sa mga nanunungkulang ito, Panginoon Diyos, maging sa mga barangay officials, lalo na po ngayon nalalapit ang halalan, Panginoon. Salamat po, Diyos, kayo po ang gumitna sa aming bayan, kayo po ang manguna sapagkat ito ay iyong pinangako kapag ang iyong bayan ay nagpakumbaba, nagsisi at tumalikod sa lahat ng aming kasabahan ay iyong pagagalingin ang aming bayan. Maraming pong salamat, O Diyos, at anumang gawa ng diablo sa buhay namin ay patuloy po naming sinasaway sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito ay walang kapangyarihan, Panginoon, tanging ang iyong banal na Espiritu lamang ang pinahintulutan po namin kumilos at maghari sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga hanap buhay. Salamat, O Diyos, ng iyong gabay ay amin pong inaasahan sa araw nito ng Lunes na magsisimula na naman ang aming linggo, Panginoon, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kapayapaan. Maraming salamat po sa Diyos ang papuri. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Salubungin mo natin masiglang umaga ang Lunes, mga kapatid. Glory to God. Napakatindi na naman ang gagawin po natin pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Sa bawat isa ay umaasa na araw-araw ay mahimala. Let us declare that we are blessed. Hallelujah! Matindi po talaga ang ginagawa po ng Panginoon. Ako po'y natutuwa po doon sa mga kapatid po natin, sa mga kapatid natin sa Panginoon na nakatanggap ng himala, nakatanggap ng pabor, nakatanggap ng kasagutan. Congratulations po sa inyong lahat. Ang Diyos po ay talagang ika nga po hindi matatawaran ang kanyang kapangyarihan sa pagkilos niya sa kanyang mga anak. Mapurin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ako po'y natutuwa at salamat po sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Ay, thank you po doon sa mga nagte-testimony sa nangyari po nung Friday, no ating po mga panalangin na talaga po ang Diyos ay kumikilos, yung pong mga tumanggap ng kagalingan, mula sa panalangin, sa salita ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, there is power in the Word of God, may kapangyarihan po ang salita ng Panginoon Diyos na ating pong pinagbubulay-bulayan at pinag-uusapan at pinagkukwentuhan araw-araw sa pasimula pa lang ng Lunes, magtatapos po lagi ang linggong ito, may ginagawa pong himala ang Panginoon sa kanyang pong mga salita sapagat makapangyarihan ng salita ng Diyos. Okay, pagbati po sa iba po nating kapatiran, mamaya po natin itutuloy po mga kapatid sa Panginoon. Pagkatapos po natin mag-usap, maiksing oras lamang po ang ating ilalaan po dito at upang maitaas ang pangalan ng Panginoon Diyos at tayo po ay araw-araw na umaasa na ang Panginoon ay punong-puno ng katuwaan sapagkat the joy of the Lord is our strength. Ang nakakaramdam po tayo ng kalakasan kapag ang Diyos po ay natutuwa. Ay ako naman po ay nakasisiguro sa akin sinasabi na kapag itinataas ang Panginoon, natutuwa ang Diyos at kapag natutuwa ang Diyos, nakasusumpong tayo una kagalingan, kalakasan, kapayapaan at bandang huli na lang natin, ipalagay na lang natin sa ulihan yung mga pabor. Hallelujah. Salamat po dyan sa mga kapatid po natin dyan, sa kapatid ko po dyan sa Qatar. Maraming salamat, Sani, sa aking kapatid at sa ating kanyang kapamilya. Sa mga kapatid ko po dyan at sa iba pa nating mga kapwa mananampalataya. At sa pag-uusapan po natin ito, panibagong himala na naman ang gagawin ng Diyos. Totoo po ang nangyayari sa salita ng Panginoon kapag pinaniniwalaan, kapag sinasampalatayan, may himala pong nangyayari sa buhay po ng kanyang mga anak. Pag-aralan po natin nakaraan si Blind Bartimeus. Maraming kwento po kasi ang buhay po ni Bartimeus. At sabi ko nga po doon sa isa po nating kapatiran, marami siyang magandang halimbawang ipinapakita. One of the greatest miracle ay nangyari po doon sa buhay po ni Bartimeus. Pero sa pag-uusapan po natin ito, marami pong kwento, maraming mga bagay na kapupulutan ng aral ang ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Binubusog tayo ng salita ng Panginoon, pinagpapala tayo ng salita ng Panginoon, iniingatan tayo ng salita ng Panginoon, ginagabayan tayo ng salita ng Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. At ating pong pasisimulan ng isa pong masiglang araw na ito ng pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Babasahin ko po ang another story of isa na namang bulag na nakakita ng himala sa Panginoon. Marami po kasing kwento ng mga bulag po dun sa Bible at isa po si Bartimeus. Si Bartimeus po para sa inyong kalaman ay hindi po pinanganak na bulag. Siya po ay nabulag nung bata pa. Pero ito pong ating pag-uusapan ay isang taong ipinanganak na bulag. Ulitin ko, itong ating pag-uusapan ay taong ipinanganak na bulag, mga kapatid sa Panginoon.
Sa John chapter 9, babasahin po natin na isang makasaysayang kwento po na ipinanganak na isang bulag. Wala po siyang pangalan at hindi binanggit ng Bible ang kanyang pangalan, hindi katulad ni Bartimeus nung nakaraang linggong pinag-usapan po natin ay na binanggit po ang kanya pong pangalan. Pero sa pagkakataong ito, another story, another miracle, another word of hope, and another word of encouragement po ang ating pong mararanasan ngayong araw ng Lunes na magpapasimula po tayo. Pasimulan natin ng Lunes na punong-puno ng himala. Ang gagawin ng Panginoon Diyos, yung pong mga naniniwala na may himala po ang Panginoon Diyos, magsasabi lamang po ng Amen. Hallelujah. Mapalad po tayo sapagkat ang salita po ng Diyos ay pinaunawa po sa atin kahit sa mga isang mga ika nga po sa mga ordinaryong araw ay lagi natin pinag-uusapan po ito. I will challenge everyone. There is another miracle will happen today, tomorrow, and the rest of our life. May gagawin po ang Panginoon na marami pang himala sa buhay natin. Marami pang kasagutan ang darating sa mga buhay po nating lahat, mga kapatid. Hallelujah! Ibang klase po kasi ang Diyos natin pinaglilingkuran. Kaya po yung mga taong natutulog pa po ngayon, medyo gigising na po tayo para po tayo po ay makapagpulit, makapagpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! So simulan po natin ang pagbabasa sa John chapter 9, verse 1 hanggang verse 7. Okay, babasahin ko po sa inyo ng malinaw at maayos upang maunawaan po natin ang bawat litanya po nito, ang bawat linya o bawat talata o bawat salita. Hallelujah! Ay atin pong pag-uusapan. Purihin po natin ang Panginoon Diyos at gising-gising po yung mga tao natutulog pa sa ating pananampalataya at yung mga nakahiga pa sa higa na medyo mag-inat-inat at salubungin natin ang araw nito na masiglang-masigla na ang Diyos ang itinataas sa ating mga buhay. Okay, mamaya na po ako babati po doon sa mga lumalabas na pangalan. Okay, basahin na po muna natin ang salita ng Panginoon Diyos at dito tayo magsimula. Sabi po dito sa John chapter 9, sa kanyang paglalakad, nakita niya isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Okay, ito, binanggit na po. Born blind. At tinanong siya ng kanyang mga alagad at sabi, sino ang nagkasala? Rabay, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya'y ipinanganak na bulag. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kailangan nating gawin ang mga gawa nitong nagsugo sa akin. Samantalang araw pa, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, nako ang ilaw ng sanlibutan. At nang masabihan niya mga bagay na ito, siya'y dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura. At pinahira ng putik ang mga mata ng lalaki. Hallelujah! At sinabi niya, umayo ka, maghugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam, na ang kahulugan ay sinugo. Uulitin ko, yung Siloam, ang kahulugan ay sinugo. Umayo nga siya at naghugas at bumalik na nakakakita. Hallelujah! Sa pagbasa pa lamang po ng salita ng Panginoon Diyos sa kanyang kapurihan, sa kanyang karangalan, mga kapatid, ang simula ng araw nito. Hallelujah! Ako po ay na-excite dito po sa ating magiging topic for today. Ito po ay halos continuation po ng another miracle. Every day, there is a miracle in the Word of God. Mga kapatid sa Panginoon, may kapangyarihan po kasi ang salita ng Diyos at pagbabasa. Iisa-isahin po natin ito, pagbubulay-bulayan. Ang araw ng Lunes na puno ng mga himala, mga kapatid ko. Hallelujah. I love it. You guys are so great. Okay, God is so great, mga kapatid. Hallelujah. Dakila ang Diyos, dakila sa kanyang mga gawa. Tingnan po natin ang isang another kwento. Another story of a blind man who received a miraculous healing through the Word of God. Salita po ng Panginoon ginagamit po dito. Mapansinin po natin sa kanyang paglalakad. Kadalasan kasi naglalakad ng Panginoon. Wala naman kasing sasakyan. Isang beses lang siya natin nakita nagbasang nagsumakay. Nung siya papasok na sa Jerusalem at sumakay ng donkey. Pero dito, majority ng kanyang ministry ay lakad lang siya ng lakad everyday, araw-araw. At iba't ibang encounter ang nakikita po at nakakasalubong ng Panginoon at iba't ibang himala rin ang nawi-witness ng mga tao. At isa po ito, at sa kanyang paglalakad ay nakakita sila ng isang bulag na ipinanganak pa. Simula sa pagkabata, ipinanganak ng bulag at nagtanong ang kanyang mga alagad, Guro o Rabay, sabi nila, ano po ba masasabi po ninyo dito sa taong ipinanganak ng bulag? Ito po ba ay dahil sa kanya, mga magulang niya ay makasalanan o dahil sa siya ay makasalanan? Isang tanong na minsan ay ginagamit din ng mga tao na kapag may mga kapansanan ng isang mga tao, may mga diferensya, minsan nasisisi natin ang mga magulang at pinagbibintangan pa natin ng dahil sa kasalanan.
Lahat ng bagay ay ginawa po ng Panginoon na mayroong isang matinding layunin, may isang mabigat na dahilan. Ang Panginoon Diyos ay may dahilan kung bakit nagaganap ang lahat na ito. Ang sabi ng Panginoon dito sa sitwasyon na ito, hindi dahil siya ay nagkasala, kundi upang mahayag, sa pamamagitan ng taong ito ay mahayag ang kadakilaan ng Diyos na makapangyarihan, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng husgahan ang sitwasyon po ng isang tao. Ano man ang kalagayan ng isang tao ay hindi natin maaaring husgahan o hatulan dahil sa ating nakikita kung hindi pagmasdan natin ano ba ang purpose ng Panginoon. Minsan pa na itatanong natin ang nangyayari sa isang tao. Minsan pa natatanong natin kung anong kanyang sitwasyon, bakit nangyari sa kanyang buhay. Minsan maraming tao ay madaling humusga katulad ng tanong ng mga alagad. Ito bang tao ito kaya nabulag ay dahil siya ay makasalanan? Itong taong ba ito ay dahil ang kanyang mga magulang ay nagmana ng kasalanan? Dalawang bagay po ang binanggit ng Bible. Una, yung mga bunga ng sakit karamdaman, merong binanggit din po ang Bible na ito ay dahil sa mga kasalanan. Subalit, ito naman pong kalagayan o yung pagiging bulag mula nung pinanganak, ang sabi ng Panginoong Yesus, from the mouth of Jesus ay sinabi niya, hindi dahil makasalanan ng magulang o dahil siya ay nagkasala, kung hindi, ang taong ito ay gagamitin ng Panginoong Diyos upang maipakita ang kapangyarihan ng pagkilos ng Diyos sa sangkatauhan na matotoong may Diyos na gumagalaw, may totoong Diyos na nagpapagaling, gaano man kahirap, gaano man kaimposible, may Diyos na nagpapagaling, may Diyos na dumidinig ng daing at samo kahit gaano pa kalaki ang ating mga hinaharap na mga suliranin po sa buhay, mga kapatid ko. May isang makapangyarihang Jesus na ating tinatawagan na nakaupo sa trono ng kalangitan ngayon at tayo ay pinagmamasdan at pinakikinggan ang ating mga kalagayan sa buhay. Sabi ng Panginoong Yesus, habang ako ay nasa sanlibutan, ako ay liwanag. Alam niyo po, ang salita ng Panginoon ay nananatili po sa atin. Ang salita ng Panginoon ay nananatili mula noon at magpahanggang ngayon at magpakailanman at meron siyang pag-asang ibinibigay. Kapag ang salita ng Diyos ay ating pinag-aaralan, araw-araw ang salita ng Panginoon Yesus, ito'y nagbibigay ng liwanag sa mga taong nadidimlan, nagbibigay ng pag-asa sa mga taong bigo, nagbibigay ng kaligayahan sa mga taong nakakaramdam ng kalungkutan, mga kapatid. Ibang klase po ang salita ng Panginoon na kapag ating pinag-uusapan at itinataas ang Diyos, maniwala po kayo, marami po tayong matututunan. Sabi ko nga po sa inyo, kung doon ko lang nalaman na ganito kaganda ang magiging resulta ng pag-aaral ng Diyos, disinsana ay noon pa natin ito minahal, disinsana ay noon ko pa naging seryoso ang paglilingkod. Sabi ko nga, kung pinakita lang ng Lord yung future, nako, ay marami po siguradong magtitino sa pamumuhay sa mundong ito. Subalit lahat ng itong bagay na ito ay tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Hindi natin malalaman kung anong mga susunod na oras na magaganap sa buhay natin. Basta ang alam ko lamang, ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat. Katulad ng taong ito, pinanganak na bulag. Meron pang isa meron di ipinanganak na lumpo for 38 years, ang tagal-tagal na lumpo, no? Pero nung ma-encounter lagi ang Panginoon, nakasumpong po ng kagalingan, mga kapatid ko. Isang bagay at isang point ang gusto ko pong bigyan ng diin dito. Every time a person encounter Jesus, there is a miracle. Hallelujah. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to me. You have to seize my sins, release me with intent. It is not easy, please me. Hallelujah. Ito po yung nakita kong kagandahan dito, mga kapatid, sa Panginoon. Every time na na-encounter natin si Kristo o ang Panginoong Jesus sa buhay po natin, may matinding himalang nagaganap. Sa lahat ng pagkakataon, ito yung sinasabi ng Lord, kapag ang isang tao ay nakikipag-isa kay Kristo ay nagkakaroon ng pagbabago. Kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng intimate relationship sa Panginoon, encounter sa Panginoon, hindi po ito yung ginagawang encounter po ngayon ng marami, hindi na po ganoon. Iba po ang kailangan personal encounter natin sa Panginoong Diyos, ang siyang magbibigay at magdadala at magdudulot ng isang bunga ng himala sa ating Diyos na makapangyarihan. Kung wala tayong personal encounter sa Panginoon o yung personal o lalim ng pakikipagrelasyon sa Panginoon Diyos, hindi po natin masusumpungan ang ganitong klase ng himala. Hallelujah!
Isa pang bagay dito na nakikita ko, kailangan nito, ang Panginoong Hesus nung lumalakad, pinagmasdan siya, nakita siya. Ang Panginoon Diyos, sabi ko nga po sa inyo, lahat ay alam ng Panginoon, lahat ay alam ng sitwasyon. Itong taong ito ay malapit po sa Siloam Pool na binasa ko po at tiningnan ko po yung record. Ito po pala isang simpleng parang mini pool lang ito na isang paliguan ng araw ng mga panahon pa na pinagawa po ito ni Solomon. Ano po? Malapit po kasi ito sa templo, sa lugar po ito ni David. Ano po, nung panahon yun. Pero ito po ay malapit sa templo. Nasa labas po ito ng templo. Ito pong lugar na ito, kung may mga taong lugar o mga taong nakarating na sa Israel, malalaman po nila ito. Itong Siloam Pool ay naging tourist spot sa panahon ngayon. Dalawang klase po kasi ang pool na binanggit ng Bible. Ano po? Yung isa yung Bethesda Pool. Yung Bethesda Pool naman po ay kung saan ay mayroong isang anghel na bumababa taon-taon at ginagalaw yung tubig at ang sino mang unang makahipo sa pagdalaw ng tubig ay nakasusungkong po ng kagalingan. Ito po yung pinagkakaguluhan. At actually, nasa another side of the wall po ito ng Jerusalem. Pero ito pong Siloam Pool ay may significant din po sa gagawin po natin pag-uusap po ngayon, mga kapatid. Sapagkat ang ginawa po ng Panginoon Hesus dito ay ganito. Nung makita niya ang bulag, hallelujah, at nilapitan niya, siya ang ginawa ng Panginoon, siya dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa salayba o sa laway ng Panginoong Hesus. Dito medyo nagkaroon ng problema ang mundo eh. Mamaya ko po papaliwanag. Ginawa ng Panginoong Hesus, siya dumura at gumawa ng putik at itinapal sa mata ng bulag. At ang sabi niya, eto mga kapatid, at ang sabi ng Panginoong Hesus, pumunta ka doon sa Siloam Pool at maghilamos ka. Hallelujah, glory to God. Maraming simbolo ang ginagamit po ng Bible na minsan pag hindi po natin binabasang mabuti, ay talagang mahirapan po tayong umunawa. Pero meron pong close parenthesis po dito na ibig sabihin ng Siloam, ibig sabihin ay isinugo. Hallelujah. At ako po tuwan-tuwan, ito po yung ma-discover ko. At kapag ini-apply po natin to sa ating mga buhay, mga kapatid, mabubuksan po ng gusto ang ating mga pananaw. Ang sabi doon, pumunta ka doon sa isinugo, pumunta ka sa Siloam Pool at makakakita ka. Hallelujah. Alam niyo po bang ibig kong sabihin, mga kapatid, medyo nag-iinit na po tayo ng konti dito sa ating pong pinag-uusapan. Alam niyo po ba kung bakit? Sabi niya, pumunta ka doon sa isinugo. Pumunta ka doon sa isinugo o sa Siloam Pool. Yung pangalan ng pool sa ibang wika ay ang ibig sabihin ay isinugo. Tandaan po natin, doon sa binasa po natin, sabi ng Panginoong Hesus, naparito ko para gawin doon sa nagsugo sa atin, gawin ng kalooban o ang mga gawa ng Panginoon, o ang magawa natin yung pinapagawa ng Diyos, yung nagsugo sa akin, sabi ng Panginoon, walang iba kundi ang Ama. At eto ngayon, nung tinitingnan ko po yung isinugong salita, sabi niya, pumunta ka doon sa isinugo at makakakita ka. Alam niyo ba, ito in my own understanding, sa gabay po ng Panginoong Hesus, sa gabay ng banal na Espiritu Santo, at naway makaunawa din po tayo. Wala naman tayo, hindi naman natin kailangan pumunta sa Siloam Pool sa mga panahong ito. Malayo po. Paano yung nasa Borneo, sa Pilipinas? Paano yung walang pamasahe? Para ba makakita ng himala? Kinakailangan pa bang bumiyahe papuntang Israel para makasumpong lamang ng himala at kagalingan katulad ng nangyari dito sa bulag na ito? Hindi po ganun ang sitwasyon po ngayon. Ang sitwasyon po ganito. Ang sabi ay pumunta ka sa isinugo. Sa panahon po natin ngayon, makikita po natin dito ang mga taong isinugo po ng Panginoon Diyos na kapag nilapitan po natin, kapag tayo pumunta, ay makakasumpong po tayo ng himala. Number one, na isang bagay na gusto kong ipaunawa. Ang iglesia ay isang lugar na kung saan po pwede tayo makasumpong ng himala. Ang iglesia ang dinadaluhan natin, sinasambahan natin, pinupunta natin para magpuri sa Panginoon Diyos. Ito na po yung modern day ngayon na po pwede natin sabing isang lugar na isinugo ng Panginoon, itinilaga ng Diyos, ang mga bahay panambahan na nilalapitan natin at may mga taong nangangaral ng salita ng Panginoon, lumapit po tayo doon at tayo po ay maglinis, maghilamos. Sabi dito, maghilamos ka at muling luminis ang kanyang mukha at pagkatapos niya maghilamos ay siya'y nakakita. Ang iglesia ang ginagamit po ng Panginoon kapag pinuntahan ng mga tao, nakakakita po tayo ng liwanag sa pamamagitan ng mga aral ng salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya sabi ng Panginoon Jesus, pumunta ka doon
sa Isinugo o sa Siloam Pool. Wala pong literal na pool ngayon na pupunta pa natin. Uulitin ko, ang mga lugar, ang mga simbolo ng Bible na ginagamit ay pwede po nating i-apply ng personal sa mga buhay natin upang makita natin ang pag-aaral po rito. Maaaring marami po ang magturo ng ganito kalalim pa kaysa sa ating pong napapag-aralan. Isang bagay lamang po ang aking sasabihin. This is the interpretation na pinagkakalo po ng Panginoon Diyos para po sa ating lahat na nandito po. Kapag tayo ay pumupunta sa isang lugar na mayroong salita ng Panginoon Diyos, maniwala po kayo, makakakita po tayo ng liwanag. Hallelujah! Glory to Jesus! Ano po mga kapatid, tinuturo, sabi niya, pumunta ka doon sa Siloam. Ano po yun? Isang lugar kung saan makakakita ka ng liwanag. Ang bulag na panin ay makakakita ng liwanag. Marami po tayo dito sa mundo ito, marami po ang bulag. Bulag sa katotohanan. Kaya nga sabi ng John chapter 8 verse 30, if you know the truth shall set us free. Hallelujah! Yung salita ng Panginoon, pagmasdan po natin dito, ano sabi niya? Pumunta ka doon. May sinasabi palagi ang Panginoon Diyos sa buhay natin at hindi tayo dapat maging bingi at hindi tayo dapat nagbubulag-bulagan. Marami ang binubulag ng mundong ito. Maraming mga tao ang naliligaw ng landas. Maraming tao ang binubulag ng mga aral na malayo sa katotohanan at kinakailangan nating mapag-aralan pong mabuti ang lahat ng bagay. Sabi ng Panginoong Yesus dito sa bulag, pumunta ka roon. Mayroon siyang itinuturong direksyon. Itong bulag na ito ay representative po ito ng buhay po natin. Ito po isang halimbawa ng buhay natin na marami ang bulag ngayon na hindi nakakakita ng liwanag kaya hindi makasumpong ng mga kasagutan, hindi makasumpong ng mga himala kasi mga kasalukuyan, tayo po ay mga bulag sa mga katotohanan, mga kapatid. Dumura ang Panginoon. At pagkatapos ay pinaghilamos niya doon sa Siloam Pool. Hallelujah. Mayroon po akong naalala sa Book of Genesis. We are from the dust. Tandaan po natin, nilikha tayo ng Panginoon Diyos mula sa alikabok, hinulmahan tayo at pagkatapos ay hiningahan tayo ng Panginoon, hallelujah, at nagkaroon ng buhay ang isang luwad o isang putik na hinulma ng Panginoon sa kanyang kamay at hiningahan tayo at nagkaroon ng buhay ang isang alabok sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos na makapangyarihan. Yung ginawa ng Panginoong Yesus, bumuga siya ng laway, saliva. At muli, dahil doon sa putik ay sumisimbolo ng ating pagkatao na sa bawat salita ng Panginoon yung nanggagaling palagi sa bibig ng Panginoon ay nagbibigay ng kapangyarihan at nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng liwanag sa buong sangkatauhan. Hallelujah! Marami po ang dumadaan po doon sa may Bethesda Pool. Magkaiba po ito ha. Minsan pag-aaralan po natin Bethesda Pool. Dito si Bartimeus, tabi ng daan kaya maraming pulubi, maraming mahirap at mapalad yung matsyempuhan ng Panginoon. Mapalad yung makasusumpong kasi ang inaanap ng Lord dito yung personal encounter. Nagkaroon ng encounter, nahabag ang Panginoon, mahabagin ang Diyos sa mga taong nangangailangan, mahabagin ang Diyos sa mga taong nabubulag, mahabagin ang Diyos doon sa mga taong lumaking bulag at natiling bulag. Kaya pag tayo ay nakita ng Diyos dahil tayo ay nabubulag sa takbo at sistema ng mundo ito, mapalad ka kapag tayo ay binigyan ng pansin ng Panginoon Diyos, mga kapatid. At kapag tayo binigyan ng pansin, may himala tayong makukuha mula sa Diyos. Hallelujah! Glory to Jesus, ha? Yung mahalaga po rito, mga pinupuntos po natin, yung personal encounter, mga kapatid ko sa Panginoon. Kapag tayo may personal encounter, katulad nung nangyari nung nakaraan kay Bartimeus na ating pinag-uusapan, maraming himalang pwedeng mangyayari at katulad nito, another blind man ang nakakita ng liwanag dahil sa pagkilos ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Nagkaroon ng kahabagan ng Panginoon. Ang Diyos po'y naahabag sa ating kalagayan. Ang mundo po ay bulag sa liwanag. Maraming tao ay binubulag ng gawa ng kaway. Kinakailangan nating lumapit sa Panginoon. Kinakailangan nating magsuko ng buhay sa Panginoon. Kinakailangan nating alamin ang plano ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Marami ay biktima ng kadiliman ng mundong ito at nangangailangan ng liwanag. At ang salita ng Panginoong Diyos ay liwanag na nagbibigay sa landas ng ating mga buhay.
Hallelujah! Glory to God, mga kapatid ko sa Panginoon. Napakasarap isipin na kapag meron tayong matinding komunikasyon sa Panginoon, nakasusumpong po ng himala ang maraming tao. Ang problema lamang po natin, mga kapatid, tulad ng tanong ng mga alagad sa Panginoong Hesukristo, ito bang taong ito kaya nagkaganito ay dahil siya'y makasalanan? Hallelujah! Hindi po, mga kapatid. Minsan hinuhusga natin ang kalagayan ng tao, minsan hinuhusga natin ang nangyayari sa isang tao. Wala po tayong karapatang humatol at humusga sa isang sitwasyon ng tao. Ang Diyos po'y nakakalam ang lahat ng bagay, katulad ng mga masasama na nakakakilala sa Panginoon, nang dahil doon nahahayag ang kabutihan ng Panginoon. Yung mga may karamdaman na gumagaling at na-encounter ang Panginoon Diyos, gumagaling, nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Ano mang sitwasyon ng mga pagbabago, kaya nga binanggit ng Bible ng taong nakikipag-isa kay Kristo ay nagkakaroon ng bagong pagkatao, nagiging bagong nilalang, at mula sa karamdaman, nakakasumpong ng kagalingan, mula sa mga masasamang bisyon, nagbabago at nagiging maayos na ang pagkatao. Ito po ay mga himala ng Diyos. Ito po ay may layo ng Diyos upang mahayag at maparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng atin pong mga buhay, mga kapatid. Nung tayong lahat ay biktima ng kadiliman ng mundong ito, napakasarap isipin na mula sa dilim, tinawag tayo ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Salamat sa Panginoon dahil tayo nakasumpong at tayo binugahan uli yung pangyayari ito yung sistema mula sa Genesis. Inulit lang ng Panginoon in another form. Mula sa pagiging bulag, ginamit ulit. Ang totoo, ipinapaalala ng Diyos na sa pamamagitan yung breath ng Lord na nagbigay ng buhay sa atin. In Genesis chapter 2 verse 7, binanggit po doon nung hiningahan ang putik. Hallelujah. Hiningahan ang putik. Inanyuan ng Panginoon at hiningahan, nagkaroon ng buhay. Muling ipinakita ng Panginoon Diyos ang kanyang kapangyarihan sa ganitong kapapamaraanan. Gumawa siya ng putik, itinapal sa mata ng isang bulag at sinabi niya, pumunta ka doon sa isinugo. Pumunta ka doon sa isinugo. At nung siya pumunta doon sa isinugo, yung Siloam pool ng ibig sabihin ay isinugo at doon ay nakakita siya. Mga kapatid, maraming inuutosan ng Diyos na pumunta sa mga isinugo, sa mga lingkod ng Panginoon upang maliwanagan, mabuksan ang ating paningin at makakita tayo ng marami pang himalang gagawin ng Diyos sa atin pong mga buhay. Hallelujah! Ito po ay isang malaking pasasalamat sa pag-aaral po natin ngayong umaga ng Lunes na maraming pwedeng himala na mangyayari sa buhay ng mga tao, mga kapatid. Ang problema po kasi sa atin, maraming nananatiling bulag. Yung iba ay ayaw nang makakita. Hallelujah! Mga kapatid, nag-iimbita po ang Panginoon, nag-uutos po ang Panginoon. Pumunta tayo doon sa mga lugar na kung saan ipinapangaral ang salita ng Panginoon Diyos at doon makasusumpong tayo ng liwanag sa mga lugar na ito, mga kapatid. Marami pong plano ang Diyos. Ang kailangan lamang po'y makita po natin ang mga programa ng Panginoon. Kailangan lang po sensitibo tayo. Kaya nga po nung nakaraan, hear and obey, makinig tayo sa salita ng Diyos. Inuutosan tayo ng Panginoon. Ang problema po kasi hindi po natin iniintindi ang mga salita ng Panginoon. Kaya po wala pong maayos ang direksyon. Kaya marami sa ating biktima pa rin ng kadiliman. Marami sa ating biktima ng sakit karamdaman dahil ayaw natin pumunta doon sa lugar na pinapupuntahan po sa atin. Walang iba kundi ang mga bahay panambahan. Makakarinig tayo ng salita ng Diyos sa mga Bible study, makakarinig tayo ng salita ng Diyos sa mga prayer meeting, nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon Diyos at dahil po dito, nakasusumpong po tayo ng himala, mga kapatid. Paano ba nare-receive ang miracle sa buhay, mga kapatid? Hindi po ba sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Hallelujah! At sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon Diyos, yung pumapasok, sabi ko nga po noong minsan, noong nakaraan, sabi ko, kapag ang salita ng Diyos binabasa mo ng malakas, naririnig ng tenga mo, pumapasok sa puso mo, tapos lalabas uli sa bibig mo, papasok sa tenga mo, papasok sa puso mo, lalabas uli sa bibig mo. There is power every time we speak the word of God. At ito po sabi nga, what is the abundance of the heart? The mouth speak. Kaya nga po, pag nagbabasa tayo ng Word of God, papasok sa tenga, papasok sa puso, lalabas sa bibig, papasok sa tenga, maririnig ng tenga mo, mabubuhay ang pananampalataya natin at dahil dito, doon makasusumpong po tayo ng himala. Tandaan po ninyo, lahat dito may instruction palagi ang Diyos. Pag binabasa natin ng Bible, pumunta ka dito, pumunta ka doon, Joshua, pumunta doon, Moses, pumunta ka rito, Elijah, pumunta. Lahat, mapapansin ninyo, ang buong Bible ay nakapuntos po lagi
doon sa salita ng Panginoon na inuutosan po tayong lahat, mga kapatid. Sasabihin ng Panginoon, pumunta ka dito. Di pumunta tayo, sumunod lang po tayo. Wala pong himala kung tayo po ay magmamatigas sa harapan po ng Panginoon Diyos. Wala tayong mararanasang matinding pagbabago kung mananatili tayong matigas sa Panginoon Diyos. Hindi tayo makakakita o makasusumpong ng kagalingan. Lagi na lang umaasa tayo. Sasabihin na sa ipapanalangin tayo ng pastor, pag punta tayo kay pastor, magpapapray over tayo. Wala pong masama doon, ulitin ko. Ang problema lang yung taong may katawan, kapag kulang sa pananampalataya at hindi marunong makinig ng salita ng Diyos, wala ka pong himalang mararanasan sa buhay, mga kapatid. Hallelujah! Mararanasan lamang natin ng himala kung marunong tayo. Kita niyo ang instruction, pagkapahid ng putik ng Panginoong Hesus, pumunta ka sa Siloam, maghilamos ka. Lagi pong may instruction ang Panginoon. Laging may Word of God na dapat nating sundan at subaybayan. Hindi po salita ng tao ang dapat natin pakinggan, kundi salita lamang po ng Diyos. Kaya tayo napapahamak. Sa totoo lang naman, nararanasan po talaga natin. Minsan nawawala tayo sa ayos kasi salita ng taong pinaniniwala natin. Nawawala tayo sa tamang pupuntahan natin. Naliligaw tayo ng ladas kasi mga tao pinakinggan natin. Pakinggan po natin na instruction ng Lord. Mapapabuti po tayo. Iyon ang bilin ng Diyos kay Joshua. Yun din ang bilin ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya. O wag muna kayong aalis. Pinupakir na siya, nagbili siya. Wag kayong aalis, mag-stay kayo doon sa upper room at hintayin ninyo ang pagbaba ng Espiritu Santo ang pinangako sa inyo. Nung nakinig sila, signs and wonders and miracles ang nangyari sa buhay ng mga alagad. Ganito po katindi ang salita ng Panginoon kapag ito po ay palagi natin sinusundan, pagpagalagi natin pinakikinggan at ginagawa po natin ang salita ng Panginoon. Alam ko pong mahirap. Alam ko po, pero sabi nga, we can do all things through Christ. May salita rin ng Diyos na siyang nagko-comfort sa atin. May salita din ng Diyos na magpapalakas ng ating loob. May salita ng Diyos na nagpapagaling. May salita ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan because the Holy Spirit is peace, the Holy Spirit is hope, Jesus is our God, our shelter, our rock of foundation, hallelujah, our shield. Naandyan na po lahat ng title. Kapag binabasa po natin ang salita ng Panginoon, dito makakasumpong ka po ng liwanag. Kaya nga sabi, pumunta ka doon. Lagi siya may instruction, pumunta ka dito, pumunta ka doon. Sumunod lamang po tayo at maraming himalang gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. Ang problema po kasi sa atin, mahilig tayong mga tuwiran. Ang problema sa ating lahat, sa totoo lang, marami tayong dahilan. Kapag sinasabing dumalo ka, marami kang dahilan. Kapag sinasabing umattend ka doon sa ganitong gawain, marami kang dahilan. Ay nako, kaya sino man po sa atin tinatamaan po dito, wala po tayong magagawa. Dahil ang Lunes na ito, gusto ko'y mas maraming himala. Hallelujah! Glory to God! Ang sasalubungin natin ng araw na ito ng Lunes na gusto pong hawakan natin pag may sinabi po ang Panginoon. Hawakan natin itong mabuti para lalong makakilos ang Panginoong Diyos. Papansinin natin yung conversation, pansinin natin yung conversation kapag hindi po tayo marunong makinig sa instruction ng Panginoon. Kasi ako po maraming nakikila. Kahit naman ako minsan nangyayari din po ito. Hindi ko po chinachapwera ang sarili ko. Minsan ang problema po sa atin kapag may instruction ng Panginoon Diyos, gusto natin baguhin yung instruction. Gagawa tayo. Parang ang nangyari, gagawin ko to ayon sa aking lakas, ayon sa aking karunungan. Hindi po dapat ganun ang gagawin po natin. Tandaan po natin, it is not my might, not our power, but by the Spirit of the living God. Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil lamang sa salita ng Panginoon Diyos, dahil sa gabay ng Panginoon Diyos, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming nabibigong tao kasi hindi natin pinahintulutan ang Diyos. Pero pagka sinubukan natin sundin, tingnan niyo yung taong ito, yung bulag na ito. Pumunta ka doon. May binanggit po bang may nag-akay? Sa tingin ko, wala. Na may nag-akay. Hindi. At sabi ko nga po sa inyo, malakas. Kabisado na ng mga bulag ang lugar na ito dahil doon lang sila paikot-ikot. Ang sabi ng Panginoong Hesus, pumunta ka doon. Mabuti pa yung bulag. Alam yung pupuntahan eh. Ang problema sa ating nakakakita, tayong nakakakita, kahit inuutosan tayong pumunta sa isang lugar, hindi pa rin tayo pumupunta. Marami tayong ops. Kaya lahat ng blessing ops. Tapos magre-reklamo tayo. Magre-reklamo tayo. Sabi ko nga po sa inyo, minsan may lumapit po sa akin, Pastor, pag-pray mo nga po ako kasi kailangan ko po makapasa sa exam. Sabi ko, paano ko tayo sasagutin ng Lord? Nung isang araw lang, nagbibisyo ka. Paano sasagot si Lord? Gusto natin sumagot ang Lord, sumunod muna tayo. Huwag natin gawing utusan ang Panginoon Diyos. Sabi ko sa kanya, huwag natin gawing utusan ang Diyos. Tayo ang inuutusan ng Diyos na sumunod. Kung tayo susunod, makasusumpong tayo ng maraming himala sa ating mga buhay.
Hallelujah! Glory to God! Katulad po ng simple pong instruction ng Friday, ako po'y natutuwa, ito po ay to God be the glory, ang sasabihin ko po sa inyo. Nag-testimony na po sa akin yung iba pong nakasumpong po ng kagalingan noong pong Friday. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa iyo lahat ang papuri at tuwang-tuwa po ako doon. May mga nagsasuffer sa skin disease, may mga problema sa blood pressure, may mga problema doon sa kanilang kalagayang pisikal. Naku, grabe ang ginagawa ng Lord. Sabi ko nga, mag-comment naman kayo para maniwala sila yung mga tao sa mga nakikinig sa atin upang maniwala sila na totoong may pagkilos ang Diyos sa mga nangyayari sa kanila pong mga buhay. Marami pong tumanggap ng himala nung Friday, mga kapatid. At araw-araw, ito nga, kaya nga sabi ng Lord, nung Friday, Lord, ano yung susunod natin pag-aaral? Sabi ng Lord, another miracle. Kaya day by day, may miracle sa salita po ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Araw-araw to mga kapatid. Hindi pwedeng magkamali ang Bible, hindi pwedeng magkamali ang salita ng Panginoon. Pwede tayong magkamali, pero ang salita ng Panginoong Diyos, hindi po pwedeng magkamali. Pag inutusan tayo ng Lord, go, then go! Hallelujah! Huwag na tayong gumawa ng sarili nating instruction. Kailangan lamang po natin ay maging sensitibo tayo sa instruction na pinapagawa ng Diyos. Minsan kahit imposible, tumayo tayo doon sa awiting walang imposible. Minsan kanta tayo ng kantang walang imposible sa Diyos. Pag nakahinamon tayong pagmasdan ninyo itong mga bagay na ito na ating nagagawin ng Panginoon, minsan hindi tayo naniniwala, minsan hirap na hirap tayong maniwala. Ha? May marami akong nakikilalang ganyan pagdating sa imposible yan. Bulataw ka. Alam nyo ba sabihin bulataw mga Ilocano? Ay nako, hindi totoo yan. Bolero ka. Hindi. Wala akong bolero sa salita ng Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin, panghawakan to. Pag sinabi ng Diyos na gagaling ka, gagaling ka. Pag sinabi ng Diyos na gaganda ang buhay mo, maniwala ka. Pag sinabi ng Diyos na pangat ng pangat ang buhay mo, ngayon pa lang magsaya ka na. Di ba, nung naalala nyo si Bartimeus, ang tinawag ng Panginoon, lumundag ito sa tuwa, isang bulag lumundag sa tuwa. Bakit? Alam niyang makakakita siya. Ngayon, iba na yung mga pastor, banat na yung ugat sa sisigaw para magsilapit sa Panginoon. Yung iba, ayaw pa rin lumapit eh. Halos malagot na hininga ng mga lingkod ng mga isinugo ng Panginoon Diyos na nangangaral. Halos malagot ang lalamunan sa pangangaral. Ayaw pa rin makinig ng iba. Hindi ko chinachapwera ang sarili ko. Kilala ko po ang sarili ko. Pinagdaanan ko po lahat yan na sinasabi ko. Kaya matapang ko pong naisasabi sa inyo ngayon kasi naging karanasan at ayaw ko na bumalik sa dati. Maniwala po kayo, napakahirap. Kaya kailangan na magpatuloy. Gaano ito kahirap? Kahit sabi nga kahit bundok tatawirin, kahit dagat lalanguin, sabi nga ng mga mangingibig nung araw, ng mga sinahon ng tao, masagutin mo lang ako kahit 7 bundok aakyatin ko, kahit ilang dagat lalanguin, makamit lang yung oo. Dito mas matindi pagka si Lord ang pinagsikapan nating lapitan sapagkat ang Diyos ay yes ng yes sa ating mga daing. Kaya nga mapapansin po ninyo dito, hindi nga tumawag tong bulag na to, pero ito'y pinagmasdan ng Panginoon para i-display lalo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mapalad po tayo kapag nakita tayo ng Panginoon para kumilos sa buhay natin. You are blessed, mga kapatid. Ikaw ay pinagpala kapag nakita ka ng Panginoon. Diba, saan po ba napapasin? Sa pakikinig lamang natin ng salita ng Panginoon Diyos, dumako po tayo sa mga bahay panambahan, dumako tayo sa mga banal na pagtitipon sapagkat lagi nating maririnig ang salita po ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Sa umaga pong ito, wala po tayong gagawin kundi makinig. Pag sinabi ng Diyos, pumunta ka, wag na po tayo marami pang tanong. Yung iba kasi pag pinapupunta, ang dami pang tanong, mga kapatid eh. Hallelujah! Isa na naman mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God! O sabi ni Sister Sandra, there is power of declaration bukas. May pag-uusapan po tayo patungkol dyan. Nakagayak na po yung mga pag-aaral po natin mula Lunes hanggang Biyernes dito po sa ating programang Tinig sa Itaas. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. May himala ngayong araw na ito. Hallelujah. I tell you in the name of Jesus, every day that we heard the Word of God, there is a miracle.
na mayroong nagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan po ninyo, O Diyos, na palagi namin buksan ng aming puso't isipan sa pakikinig ng iyong salita upang magkaroon ng tamang direksyon ng aming buhay. At lahat, Panginoon, ng mga problema namin ay laging may kagalingan na nagpapatuloy ang iyong pagkilos araw-araw. Walang makakapigil sa iyong paggawa ng himala sa buhay namin, Panginoon. Ang kailangan lamang po namin ay manampalataya at magtiwala sa iyong banal na salita. Hallelujah. Lalo po ngayon, Panginoon Diyos, pataas ng pataas ang mga gastusin. Pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Pero naniniwala kami, Panginoon, kapag kami nagmawak sa iyong salita, mayroong laging himala. Okay. Ito po, sa lahat po uli ng mga mayroong karamdaman, maniwala po kayo, kumapit po kayo sa Panginoon. Kung ano po yung ipinagagawa ng Diyos, gawin po natin. Makasusumpong po tayo ng kagalingan. Hallelujah, glory to God. O Diyos, salamat po ng marami. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na magtuturo po ng gabay po sa amin sa araw-araw. Pagpalain mo po, O Diyos, at tinadalangin ko ang lahat ng mga tao na naririto, Panginoon, ay makasumpong ng himala sa buhay nila sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Sa mga taong pinagaling mo, Panginoon, ay marami ka pa rin pagagaling. Noon at ngayon, ikaw ay nagpapagaling. Noon, magpahanggang ngayon, ay kumikilos ang iyong banal na salita, Panginoon. May kapangyarihan sa iyong mga banal na salita. Marami pong salamat, Ama, sa iyong pong dakilang biyaya na ito, Panginoon, na binigyan mo kami ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Hallelujah. Panginoon Diyos, pinagkakatiwala ko po maraming tao na naririto, mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito at sa mga makakapakinig pa. Ingatan mo po sila at gabayan. Makasumpong ng milagro ng himala sa buhay ng bawat isa dahil sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Huwag mo pong bibitawan ng mga taong ito, Panginoon. Gabayan mo sa kanilang mga trabaho, gawain sa araw-araw na ito. Hallelujah. At sasalubungin namin ang araw ng Lunes, Panginoon, na punong-puno po ng pag-asa. Glory to God. Glory to God. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos, sa iyo pong mga makapangyarihan salita. At kami po ay nagpupuri at nagpaparangal sa iyo. Huwag mo pong pababayan ang bansang Pilipinas, lalo na po ngayon, Panginoon. Lalo na po ngayon, nakabi-kabila na naman po ang mga dilubyong nangyayari sa buong mundo. Ingatan mo ang bansang Pilipinas. At ang mga mamayang Pilipino sa mampanig ng mundo, Panginoon, na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo o sa mampanig ng mundo na tumatawag sa iyong pangalan, ay ingatan mo ang maraming tao. Pupunuin ng mga taong nananalig ang kalangitan. Hallelujah! Glory to God! Salamat po, Panginoon Diyos. Buksan mo po ang aming mga bulag na paningin na makakita ng liwanag. Marami pong kahit mga Kristiyano, Panginoon, ay nananatiling bulag sa katotohanan. Buksan mo ang aming paningin, Panginoon. Buksan mo ang aming mga paningin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Glory to God! Glory to Jesus. Makakita kami ng liwanag mula sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Huwag po kami pababayaan. Marami pong salamat. To God be the highest glory. Maraming salamat, Panginoon, at sa mga taong ito na aking babatiin, O Diyos, maraming salamat. Glory to God, glory to Jesus. Simulang pasalamatan siya. Salamat po sa panonood mula Melbourne, Australia, kay Sister Norma Bedford. Dapat lang alalahanin. Marami pong salamat kay Valdes Mirano, Santiago ng Palayan City. Magabay sa atin. Kay Brother Sam Soto, magandang umaga. Kay Ate Lena Soto, nasa Canada. Kay Nanay Josephine Soto, marami pong salamat sa inyo. Gabayan po tayo ng Panginoon Diyos. Kay Grace Bucalon, Arno Tumero, kay Kagawad Susan Corpus ng San Jose City. Kay Sister Elizabeth Malen, ma'am, maraming salamat po. Kay Ate Lydia Luner, nasa Lukban, na magbabalik sa United Kingdom. Hallelujah, glory to God. Receive your miracle healing through the Word of God. Alam niyo po, marami pong sinagot ng Friday. Marami pong sinagot. Alam ko, marami pong sinagot. Yung iba po yung nagsalita na, iba po yung nangusap na, nag-testimony na yung iba. At alam ko sa oras na ito, makinig po kayo. Sa oras na ito, kumikilos na naman ang Panginoon. Everyday, ang Diyos ay kumikilos. Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ang kailangan lang, itama natin ang ating motibo, ang ating puso, ang ating isip, sapagkat ang Diyos araw-araw ay gumagawa ng himala. Monday Eyes Opening.
Good morning kay Brother Danny Zapigaw ng Burgos, Lupao. Yan, Marilu Ramos ng Burgos, Lupao. Yung mga marami pong taga Burgos ang nanonood sa ang kanilang pagsuporta sa gawain. At totoo naman po kung nakakaranas ng pagpapala at biyaya maraming tao sa salita po ng Panginoon Diyos. Ang mahalaga po dito, si Kristo ang itinataas po natin. Tandaan po natin, without God, we can do nothing. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos. Yung pong mga nananalig, nakakasumpong po talaga ng himala. Yung pong hindi bumibitaw sa salita ng Diyos, umasa kang may himala. Araw-araw may himala. There is power in the tongue. Remember, what is the abundance of the heart, the mouth speak. Sa itaas pagtawag niya ang Salubungin natin ang araw ng Lunes at buong sa linggo ito na punong-puno ng pag-asa na ang Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay, mga kapatid sa Panginoon. tinig. Sa itaas pagtawag niya ang pakinggan. Marami pong salamat sa mga nanood po at sumubaybay Pagkailanman sa araw nito ng Monday. Thanks God, it's Monday. tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos. Tinig sa itaas pagtawag niya ang pakinggan. Hallelujah, glory to God. Good morning kay Ate Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija, kay Ate Arlene Cabintes ng San Jose. Tinig sa itaas ang tanging Marami pong salamat sa inyong lahat dyan. tinig na mula sa Diyos. Ate Roxanne Nunez, magandang umaga po. Kay Kagawa Dani Garcia ng Barangay Paramanga. Glory to God, glory to Jesus. Expect more, expect greater things. Bukas, mas matindi po bukas. Tinig sa itaas ang tanging Araw-araw naman matindi po ang salita ng Panginoon Diyos. tinig na Huwag lang po tayong bibitaw. Good morning kay Ate Pemizong, kay Divina Vicente, kay Renalyn Nolasco ng Maribeles Bataan. Maraming salamat po sa inyo pong lahat dyan. Ingatan kayo ng Panginoon sa inyo pong mga trabaho araw-araw dyan, sa mga gawaing bahay, sa mga trabaho, pupunta sa trabaho. Patnubayan kayo ng Panginoon Diyos. Glory to Jesus. Kay Pastor Regina Lynn, kay Ate Lydia Luner na nasa Lukban, Quezon. Magandang araw kay Eplida Hinton ng United Kingdom. halina simula ng araw, sikat may dalang pag-asa. Hallelujah. Inumpisa natin ang Lunes ng Himala. Umasa po kayo. Maraming himala itong linggong ito. Tansya, Kapag ang salita ng Diyos ay sumasayang papawid araw-araw at pinasimulan po natin sa himala ng Panginoon, magtiwala po tayong lahat. at kung Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Gabayan po kayo ng Panginoon Diyos sa inyo po mga trabaho na buhay. Magandang umaga po kay Pastora Doktora Maria Susun Chongson at kay Ate Carol Rosena ng Barrio Cocina. Magandang umaga. Kumusta na po kayo dyan? tinig sa itaas ang tanging Ang taong hindi bumibitaw sa salita ng Diyos, maniwala po kayo, araw-araw, makakasumpong po kayo ng milagro, makakasumpong kayo ng kagalingan. Salita lamang po ng Diyos ang ating pong pangahawakan, wala na pong iba. Gusto mo ng himala, humawa ka sa salita ng Diyos, maniwala ka sa salita ng Diyos. la 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 la, sapat ang kanyang kabutihan. Ingatan po kayo ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa programa nating Tinig sa Itaas. Kaya-kaya niyang wakasan, tumawag ka at manalangin, siya rin nakikinig sa atin. Tayo Iwala sa salita ng Panginoon. dahil siya ay tapat. Congratulations po kay Sister Norma Belfort ng Melbourne, Australia. Nabasa ko po yung kanyang patotoo Sa itaas pagdagan, noong sumakay ng bus. Hallelujah, talagang iba ang Panginoon. Araw-araw may himala. mo mapagkailanman. Si Brother Sam Soto nakasumpong din ng himala, makakalipat na papuntang Canada. Marami pong salamat. Ang kanyang pong pamilya magsasama-sama na doon sa ibang bansa. Ate Lorna Lambong ng Barangay San Francisco, Llanera, Nueva Ecija, at sa mga kapwa manggagawa po na dumaan po dito sa ating pong programa. Marami pong salamat sa inyong lahat dyan. Mapagkailanman, tinig Glory to God, glory to God. mong gawin. Lagi natin papalakpakan ng Panginoon. Paggising po sa umaga, ganito po sabihin natin ha. Okay, bigyan mo lamang po kayo ng tip. I am blessed. Thank you Lord. I am blessed. Thank you Lord. Dahil pinagpala mo ang araw na ito, mga kapatid.
Lagi natin bigyan ng parangal ang Panginoon Diyos sa buhay po natin. At maniwala po kayo, maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng mangyari. Babay na po at paalam po sa inyo pong lahat dyan at magsisipag kayo ng trabaho. Ito po ang aking iiwanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo, kayo po ay ingatan ng Diyos sa inyong mga trabaho, sa inyong pupuntahan at kanmandako ng mundo kayo naroroon. Ang Diyos ang laging gumagabay sa ating mga buhay. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Salamat po sa inyo pong lahat dyan. God bless po, God bless. God bless. Isang masayang araw na naman ang Lunes, ang sumasalubong sa atin na punong-puno ng himala. Ulitin ko, this week, maraming miracle ang mangyayari. In the name of Jesus. Expect you are the one to receive healing, to receive miracles in your life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. God bless mga kapatid. God bless. God bless po sa inyo pong lahat dyan. Yung mga nasa Amerika, maraming pong salamat sa inyo pong panonood dyan. Yan sa Buanga City, sa Cotabato City, sa Jensan, sa Davao. Meron po ako nabasa, meron pong nanonood from Davao City. Maraming pong salamat. Di ko na maisa-isa yung mga pangalan nila. Hallelujah, from Luzon, Visayas, and Mindanao na sumusubaybay po sa ating programa. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos, lalo po yung mga taga-Sambales po dyan. Ani Buen ng Sambales, Warner Alimurong ng Sambales, hallelujah. At yung pong isang pastor po ng Sambales na lumapit po sa atin. Praise God, hintayin po na ninyo ang aking response. At kay Dr. Josie Pascual ng City Health Office ng San Jose City. Magandang umaga, Pilipinas. Tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Hallelujah, glory to God. Expect miracle in the name of Jesus. Dapat lang alalahanin